Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Romel Vizcaya ng Bitoy's Bee Farm. Dito po sa Purok 2, Barangay Calabasa, Labo, Camarines Norte po. Sir Romel, paano po kayo nagsimula sa pag-aalaga ng mga stingless bees? Nagsimula po ako yan kasi dati po ako nagtatrabaho sa kumpanya. Nakikita ko po siya sa TV, dyan sa Cavite, sa Amadeo. Mayroon siyang mga farm na nakita ko. Ay, dati na kaming kumakain yan. Yung lolo ko, kumakain na po niya ng lukot, kung tawagin ay lukutan. Ay sabi ko, yun pala yung nakukulture na alagaan. Kaya nung umuwi ako dito sa amin, nag-testing din po ako mag-alaga. Ay maganda naman po. Ayan, Sir Romel, isa pa po, saan kayo natuto na mag-culture ng ating stingless bees? Una po sa natuto ako sa nagtingin lang ako sa YouTube, patingin-tingin sa mga sa mga babasahin. Tapos nung dumating po yung BCN na nagpa-training po sila, nakasama po ako sa training ng Central Bicol State University, UP Los Baños Laguna, sa kay Sir PSB Farm, Mr. Ligaytan. Sir Romel, nung matuto na po kayo sa pag-aalaga ng mga stingless bees, marami na po ba kayong naturuan ng mga beginners sa pag-aalaga ng bees? Ay meron din po, minsan may napunta po sa akin dito na mapaturo. Ano lang po, mga simpleng bagay lang, yung mga basic lang po. Yun lang po ang ano. At paano po nakatulong kayo sa kapwa natin mga Filipino sa pag-aalaga ng mga bubuyog? Unang-una po, naging po sa pag-pollinate ng nyog, ng mga halaman, tapos mga kung ano pang mga natin yung stingless bee, na-domesticate natin o napaparami po. At ang pangunahing produkto nyo po na food source ng ating mga stingless bees ay mga coconut trees. Sir, kumusta naman po ang pag-harvest nyo ng mga produkto ng Okay mga naman coconut? po. Talaga pong totoo naman po, tumataas po yung bunga niya dahil sa mga stingless bees. At maliban sa mga alaga nating stingless bees at sa pag-harvest ng maraming bunga ng nyug, ano pa yung ibang napapagkakitaan sa bilang isang beekeeper po kayo? Ay, una-una po yan, siyempre yung honey. Tapos Yes. yung mga byproducts niya, nakakapag-produce katulad ko, nakakapag-produce ng suka, bee pollen capsule, tapos yung throat spray. Malaking tulong po din po sa amin. Sir, balita po namin kayo ay kilala sa larangan sa pag-production ng mga pollen capsule sa mga sabunging manok. O kumusta, sir? Okay naman po. Ngayon po, wala naman akong na-testing naman po nila. Okay naman daw po kasi maganda sa manok. Ayan, at bukod dito, sir, gumaganda ang kapaligiran ng inyong garden. At ang napansin po namin, bakit siya nasa tabi ng inyong garden? Pet po ba nyo ang stingless bees? Opo, malaki po ang tulong niya sa garden. Maganda siyang pang mga alaga kasi tumutulong siya sa mga bulaklak. Sir Romel, maraming na-inspire po sa inyong garden sa Bitoy's Bee Farm. Isang paanyaya po sa lahat para sila'y makapagsimula rin. Sa mga katulad ko na farmer, kung gusto niyo pong mag-alaga ng stingless bee, umpisahan niyo po, pero mag-training muna po kayo para alam niyo yung kahalagahan at para pag-handle ng stingless bee. Ang stingless bee po ay maganda po sa ating kapaligiran. The best po siyang pollinator, lalo na po sa nyog. Okay, maraming salamat po, Sir Romel. Maraming salamat din po.